Si Wang Yunping ay buntis na sa anak ni Feng Pingwei nang iwan siya nito. Paano ito posible? Kung anak talaga ni Feng Pingwei ang batang ito, papalitan niya ang anak ko bilang tagapagmana ng pamilya Feng. Hindi, hindi ako papayag na mangyari ito. Imposible. Si Ping Jia ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Feng, at ang batang ito ay bastardo lang, sigaw ni Lu Chuting. Sa katunayan, medyo halata na si Wang Zesheng ay malapit sa kahawig ni Feng Pingwei, ngunit tumanggi si Lu Chuting na aminin ito. Tama na. Bago pa matapos si Lu Chuting, pinutol siya ni Feng Pingwei, dahil natatakot siyang mapahiya si Wang Yunping. Talagang napahiya si Wang Yunping dahil nasa publiko ito. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa kanya ang mag-move on matapos ang napakaraming pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Hindi niya alam kung magandang bagay na biglang lumitaw si Feng Pingwei. Kung mag-isa lang siya, hindi siya papayag na makipagkita ulit dito, pero may anak na siya. Pumayag siya na hayaang kilalanin ni Wang Zesheng ang kanyang pinagmulan at mga ninuno, para makatanggap siya ng mas mahusay na edukasyon. Gayunpaman, hindi maiiwasan na magkaroon ng alitan ang kanyang anak sa anak ni Lu Chuting. Kahit na nangako si Feng Pingwei na aalagaan niyang mabuti si Wang Zesheng, mahirap para sa kanya na gawin iyon sa lahat ng oras. Mga ad ng Pub Future. Nais din ng ama ni Feng Pingwei na sumali si Wang Zesheng sa pamilya Feng, ngunit ang ama ni Feng Pingwei ay masyadong matanda upang alagaan si Wang Zesheng. Kaya naman, nag-alinlangan si Wang Yunping kung dapat ba siyang pumunta sa pamilya Feng kasama si Wang Zesheng. Lu Chuting, hiniwalayan kita dahil sa iyong masamang ugali, hindi dahil kay Yunping. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana gaanong naghihirap si Yunping nitong nakaraang taon. Dapat kang mawala ngayon, kung hindi, haharap ako sa batas para sa tulong. Nagbanta si Feng Pingwei. Sa simula, ang mga nanonood ay may simpatiya kay Lu Chuting, ngunit pagkatapos ay nagsimulang pumanig kay Feng Pingwei. Lahat ay tumingin kay Lu Chuting na may galit. Ikaw, nagulat si Lu Chuting at sabay na isinara ang kanyang bibig. Talagang nilabag niya ang batas sa pamamagitan ng pagpapatayo kay Wang Yunping sa taong iyon. Kung hindi mabait si Feng Pingwei, baka nakulong siya. Kung ayaw niyang makulong, hindi niya maiinis si Feng Pingwei. Gayunpaman, hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Pingwei, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Si Ping Jia ay lumaki sa pamilyang Feng at siya ang dapat na tagapagmana nito. Halos umiyak si Lu Chuting. Nais niyang malaman ang kanyang anak ang pumalit sa kayamanan ng pamilya Feng. Isa kang tagalabas ngayon, at wala kang masasabi sa mga gawain ng pamilya ng Feng, sabi ni Feng Pingwei. Sa kanyang mga mata, si Wang Zesheng ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Feng. Gagawin niya ang lahat para sanayin din si Wang Zesheng. Pingwei, ayaw umalis ni Lu Chuting. Mawala, ngayon na. Nawalan ng pasensya si Feng Pingwei. Ayaw ni Wang Yunping na makitang muli si Lu Chuting dahil sa ginawa sa kanya ni Lu Chuting, ngunit nagparaya pa rin siya. Sa totoo lang, si Lu Chuting ay hindi nailagay sa bilangguan dahil napakabait ni Wang Yunping. Bagamat kinasusuklaman niya si Lu Chuting, napakaraming taon na ang lumipas, at makakasira ito sa reputasyon ng pamilya Feng kung mabubunyag ang maruming sikreto. Chuting, umalis na tayo. Hinayla siya ng isang babae sa tabi ni Lu Chuting. Nakipaghiwalay na si Lu Chuting kay Feng Pingwei, at mayroon ding bala si Feng Pingwei laban sa kanya, kaya hindi na niya dapat saktan muli si Feng Pingwei. Si Lu Chuting ay natatakot kay Feng Pingwei ngayon, kaya kailangan niyang umalis kasama ang kanyang kaibigan. Nang matapos ang drama, naghiwa-hiwalay na ang mga nanonood. Dahil sa biglaang paglitaw ni Lu Chuting, nawalan ng interes si Feng Pingwei sa pamimili, ngunit kailangan pa rin niyang aliwin sina Wang Yunping at Wang Zesheng. Habang pauwi, sinabi ni Guman, narinig ko ang ilan sa aking mga customer na nag-uusap tungkol sa Feng Pingwei sa mga araw na ito. Sinabi nilang nakipagdiborsyo si Feng Pingwei ng biglaan, at nakita nila siyang nakikipag-hangout sa ibang lugar. Babae at isang lalaki.
Naniniwala silang lahat na pinagtaksilan niya ang kanyang asawa, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kasalanan ni Lu Chuting. Ang pamilya Feng ay isang mayamang pamilya sa lungsod na ito, at ang balita tungkol dito ay napunta sa ibang bansa. Walang masyadong alam si Guning tungkol dito, dahil nakatutok lang siya sa pakikitungo kay Feng Zukon noon. Kung tama ang hula ko, ang babaeng nakatayo sa tabi ni Feng Pingwei ay ang kanyang dating kasintahan. Nagpakana si Lu Chuting laban sa kanya bago pakasalan si Feng Pingwei. Gayunpaman, mahal pa rin ni Feng Pingwei ang kanyang dating kasintahan. He treats their son so well precisely kasi mahal pa rin niya ang ex-girlfriend niya. Ganon din sa tatay ko. Nanay, mahal na mahal ka ng tatay ko, kaya handa siyang tanggapin ako, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, muling namula si Guman. Sila ang pinag-uusapan natin. Bakit mo nasabi bigla to? Sabi ni Guman. Malawak ang ngiti ni Guning. Alam niyang medyo nahihiya ang kanyang ina. Kahit na nahihiya si Guman, magsasalita si Guning tungkol sa isang bagay na maaaring magparamdam sa kanya ng higit na kaba. Nay, bata pa kayo ng tatay ko. Bakit hindi mo samantalahin ang oras na ito at magkaroon ng isa pang anak? Sabi ni Guning. Hindi niya alintana ang pagkakaroon ng nakababatang kapatid na lalaki o babae na 20 taong mas bata sa kanya. Pupunta ako sa kabisera sa lalong madaling panahon, at magiging abala ako sa pagharap sa aking negosyo hanggang sa susunod, kaya wala akong maraming oras na manatili sa tabi mo. Bilang karagdagan, ang katawan ni Guning ay anak pa rin ni Guman at Tang Yunfan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi. Bagamat itinuring sila ni Guning bilang kanyang sariling mga magulang, umaasa pa rin siya na magkakaroon sila ng anak na ganap na pag-aari nila. Biglang namula si Guman. Mayroon na kami sa iyo, at hindi namin nais na magkaroon ng isa pang anak sa ganoong katanda. Si Guman ay nagmamalasakit sa damdamin ni Guning. Bagamat nagkaroon sila ng isa pang anak, si Guning ay 19 na, at masyadong malaki ang agwat ng edad sa pagitan ng dalawang bata. Nag-aalala si Guman na baka ayawan ni Guning ang isang nakababatang kapatid na lalaki o babae na masyadong bata sa kanya. Naunawaan ni Guning ang mga alalahanin ni Guman. Wala naman sigurong masama dito. Hindi naman kayo matanda ni tatay, at iniinom mo ang aking espesyal na gamot para gumanda rin ang kondisyon ng iyong katawan. Sa tingin ko ay mas malakas ka at mas malusog kaysa sa mga taong nasa edad 20, sabi ni Guning. Nag-alinlangan sandali si Guman. Well, ma, hindi mo naman ako kailangang alalahanin. Wala akong pakialam, at gusto ko talagang magkaroon kayo ng isa pang anak, sabi ni Guning. Dahil sinabi iyon ni Guning, hindi maaaring tumanggi si Guman. Sige, kakausapin ko ito sa iyong ama mamaya, sabi ni Guman sa huli. Ngumiti si Guning at nagpas siyang kausapin din ito kay Tang Yunfan mamaya. Kailangan din ni Guman ang suporta ni Tang Yunfan. Nang makabalik sina Guning at Guman sa bahay ng pamilyang Tang, lahat ng kabataan ay nasa labas para magtrabaho, at si Tang Haifeng ay nag-iisa sa loob. Inimbitahan ni Master Lei si Tang Haifeng na bisitahin ang pamilya Lei, ngunit babalik si Guning ngayon, kaya nagpasya si Tang Haifeng na manatili sa bahay. Nang pumasok na ang sasakyan ni Guning, nakita ito ni Tang Haifeng mula sa sala. Tumayo siya at walang humpay na lumabas. Hay, ama, bati ni Guman sa kanya. Maligayang pagbabalik, sumimangot si Tang Haifeng. Hay, lolo, binati ni Guning si Tang Haifeng. Ningning, matagal na kitang hindi nakikita. Bakit araw-araw ka busy? Nagreklamo si Tang Haifeng. Sa katunayan, inaalagaan niya ang kalusugan ng kanyang apo, at gusto rin niyang makasama ang kanyang apo, nakakasali lang ng kanyang pamilya. Siya ay matanda na ngayon, at lahat ng kanyang mga apo ay lumaki at iniwan siya. Kahit na nagreklamo siya, nakaramdam pa rin siya ng labis na pagmamalaki kay Guning. Well, lolo, hindi mo ba alam ang iyong apo ay napakahusay para mag-aksaya ng oras sa paglalaro? Abala ako araw-araw para matupad ang pangarap ko, nakangiting sabi ni Guning. Haha, tama ka.
Tumango si Tang Haifeng. Lolo, kung talagang naiinip ka sa bahay, may magandang ideya akong lutesin ang problemang ito, sabi ni Guning at lumapit sa mga tainga ni Tang Haifeng. Nagtataka si Tang Haifeng. Ano ito? Maaari mong sabihin sa aking mga magulang na magkaroon ng isa pang anak para paglaruan mo, sabi ni Guning. Wala si Guman sa kanilang paligid, kaya hindi niya ito narinig. Agad na nagningning ang mga mata ni Tang Haifeng. Talagang mayroon din siyang ideya, ngunit nag-aalala tungkol sa damdamin ni Guning. Sa kanyang pagtataka, si Guning ang nagmungkahi nito mismo. Sa tingin mo ba ay maaaring magkaroon ng isa pang anak ang iyong mga magulang? Tanong ni Tang Haifeng. Ngumiti si Guning. Naintindihan niya na gusto rin ng kanyang lolo ang isa pang apo. Oo naman, at nakipag-usap lang ako tungkol dito sa aking ina, sabi ni Guning. Pagkatapos noon, sinabi ni Guning kay Tang Haifeng ang sinabi niya kay Guman. Mahusay, napakahusay. Natuwa si Tang Haifeng. Hindi nagtagal, nakauwi na si Jiang Lahua, at masaya siyang makita rin si Guning. Hay, Ningning. Ikinagalak na makita ka, Tia Lahua, sabi ni Guning. Maya-maya ay bumalik si Tang Yunfan, ngunit abala si Tang Yunhang ng gabing iyon kaya hindi siya sumama sa kanila sa hapunan. Nakabalik na rin si Tang Jiang sa Bansaway. Hi, everyone, I'm back. Biglang tumunog ang boses ni Tang Jakay. Hindi weekend ngayon, kaya nagulat sila na nakauwi na si Tang Jakay. Bakit ka umuwi ngayon? Naguguluhang tanong ni Jiang Lahua. Nabalitaan ko na uuwi na si Ningning, kaya bumalik din ako, sabi ni Tang Jakay. Paano mo alam? Tanong ni Guning. Sinabi sa akin ng lolo, sagot ni Tang Jakay. Kung hindi ko sinabi sa kanya na uuwi si Ningning ngayon, hindi siya papayag na bumalik. Sabi ni Tang Haifeng. Tinawag ni Tang Haifeng si Tang Jakay ngayon at sinabihan siyang kumain sa bahay ngayong gabi, ngunit gumawa ng dahilan si Tang Jakay at tinanggihan ito noong una. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Tang Haifeng na uuwi si Guning para sa hapunan, at agad namang pumayag si Tang Jakay. Medyo hindi nasisiyahan si Tang Haifeng dahil doon. Lumingon si Jiang Lahua kay Tang Jakay at sinisi siya sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay nagpaliwanag si Tang Jakay na may seryosong mukha. I did have an appointment with my friends, but I need to talk to Ningning about something, kaya bumalik ako. Napakahalaga nito. Nang marinig iyon, nagtanong si Tang Haifeng, ano ang gusto mong pag-usapan kay Ningning? Napatingin din ang iba kay Tang Jakay para sa sagot. Nabalian ang paa ng isa sa mga malalapit kong kaibigan na naglalaro siya ng basketball, ngunit ang kanilang club ay dadalo sa huling round sa susunod na linggo. Kung kaya nilang manalo sa laro, maaari silang pumunta sa ibang bansa at makibahagi sa international basketball competition para sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na makapasok sa pambansang club. Ang kaibigan ko ay isang mahalagang miyembro ng kanilang club, at umaasa akong matutulungan siya ni Ningning, sabi ni Tang Jakay. Well, since close friend mo siya, willing akong tumulong. Maaari natin siyang puntahan pagkatapos ng hapunan, sabi ni Guning. Si Tang Jakay ay miyembro din ng pamilyang Tang, kaya tiyak na tutulungan niya siya. Salamat, tuwang-tuwa si Tang Jakay. Ang pamilya Tang ay sumusuporta, lalo na dahil ang tao ay malapit sa kaibigan ni Tang Jakay. Habang, tila naiinip si Tang Jakay, dahil nahihirapan siyang bisitahin ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya hinimok si Guning. Napansin ni Guning ang kanyang gawi, kaya binilisan niya ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, umalis si Guning kasama si Tang Jakay. Bigla siyang huminto sa pintuan at tumalikod. Pagkatapos ay sinabi kay Tang Yunfan, "Oh, tatay, gusto ko talaga ng isang nakababatang kapatid na lalaki o babae, para magawa ninyo ito ni nanay nang walang anumang pag-aalala." Nagulat si Tang Yunfan nang marinig niya iyon. Nag-walk out si Guning bago pa siya makapagsalita. Muling namula si Guman. Tama ba ang narinig ko?
Hindi pa rin makapaniwala si Tang Yunfan sa kanyang narinig. Siyempre, sinabi lang sa akin ni Ningning na gusto niyang magkaroon kayo ni Man ng isa pang anak kapag wala siya sa tabi mo, sabi ni Tang Haifeng. Sa kabisera siya mag-aaral, at natatakot siyang malungkot ka. Nang marinig iyon, mas masaya si Tang Yunfan. Gusto rin niya ng isa pang anak, ngunit natatakot siya na baka hindi sumang-ayon si Guning. Dahil si Guning mismo ang nagsabi nito, hindi na siya mag-aalala pa. Sa tingin ko ito ay isang magandang ideya. Parehong lumaki sina Jayang at Jakay at iniwan kami. Napakatagal ng tahimik ng bahay namin. Kailangan namin ng isang sanggol para mabasa ang katahimikan, sabi ni Jiang Lahua na may pananabik. Ang pamilya Tang ay pinahahalagahan ang mga relasyon sa pamilya kaysa sa anumang bagay. Dahil kailangan ni Guning na pumunta sa Waffle Hills mamaya, siya ang nagmamaneho ng sarili niyang kotse. Tinanong ni Tang Jakay si Guning nang nasa sasakyan na sila, gusto mo ba talagang magkapatid na mas bata sa iyo? Hindi naging madali para sa dalawang bata ang magkasundo kung may malaking agwat sa edad. Bukod dito, ang pamilyang Tang ay isang napakayaman na pamilya. Kung si Guning ay may nakababatang kapatid na lalaki o babae, ang yaman ng kanyang pamilya ay mahahati sa kanilang bahagi. Hindi magugustuhan ni Tang Jakay ang pagkakaroon ng kapatid na mas bata sa kanya. Naisip niya na irresponsible para sa mga magulang na magkaroon ng isa pang anak sa katandaan ng walang kasunduan sa kanilang unang anak. Sa kabutihang palad, pareho si Tang Yunfan at Guman ay hindi masyadong matanda, at si Guning ay napakayaman, kaya hindi niya inisip na magbigay ng yaman ng pamilya sa kanyang kapatid. Mas inaalala niya ang kaligayahan ng kanyang mga magulang. Hindi niya akalain na hindi siya nagpapansinan ng kanyang mga magulang dahil nagkaroon lang sila ng isa pang anak. Si Tang Jakay ay nagmamalasakit sa damdamin ni Guning, kaya naman tinanong niya ito sa kanya. Gusto ko silang magkaroon ng isa pang anak, dahil sa tingin ko ay hindi pa sila masyadong matanda at malusog sila. Sa Kapitolyo ako mag-aaral at magiging abala rin ako sa mga negosyo ko, para hindi sila mag-isa kung may isa pa silang anak sa tabi nila, sabi ni Guning. Tumanggaw si Tang Jakay. Dahil walang pakialam si Guning, gusto niyang makitang may ibang miyembro ang pamilya Tang. Oh, pwede mo bang sabihin sa akin ang iba pang detalye tungkol sa nangyari sa kaibigan mo? Sa tingin ko hindi ko ito kasing simple ng sinabi mo, tanong ni Guning. Agad na nagseryoso si Tang Jakay. Tama ka. Ito ay hindi simple sa lahat, sabi niya. Ang pangalan ng kanyang malapit na kaibigan ay Teng Xiaoyu. Hindi aksidente na nasugatan si Teng Xiaoyu, ito ay isang bitag. Nagkaroon ng malakihang kompetisyon sa basketball sa kolehiyo na ginanap kamakailan, at ito ang pagpili ng mga club ng basketball sa kolehiyo sa buong bansa. Ang finals ay gaganapin sa susunod na linggo, at mayroong 6 na basketball team na maglalaban-laban para sa kampyon. Ang pangkat ni Teng Xiaoyu ay kakatawan sa lungsod B. Nakuha na nila ang pagkakataong ito mula sa daan-daang mga basketball team sa City B, kaya kitang-kita na sila ay napakahusay. Gayunpaman, mayroon silang taksil sa kanila at pinatumba niya si Teng Xiaoyu sa panahon ng kanilang pagsasanay, na naging sanhi ng pagkabali ni Teng Xiaoyu sa kanyang binti. Bagamat hindi may kapansanan si Teng Xiaoyu, magtatagal ito para makarecover siya. Wala silang sapat na oras para dito. Sa kabutihang palad, nahuli nila ang taksil at pinilit itong sabihin sa kanila ang totoo. Ang traidor pala ay pinagbantaan ng ibang basketball team. Si Teng Xiaoyu ang pinakakapansin-pansing miyembro sa kanilang team, kaya siya ang naging target. Kahit nasugatan si Teng Xiaoyu, pinabayaan pa rin niya ang taksil, dahil ilang taon na silang magka-team. Ang traidor ay sinipa sa club pagkatapos, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang matibay na patunay upang parusahan ang utak. Dahil dito, ang club ni Teng Xiaoyu ay lubhang naapektuhan, ngunit hindi sila sumuko sa pagsasanay. Sa halip, mas sinanay nila ang kanilang sarili para makapaghiganti para kay Teng Xiaoyu. Ningning, sa totoo lang kailangan ko ang tulong mo para sa isa pang bagay, sabi ni Tang Jakay ilang sandali pa.
Ano ito? Tanong ni Guning. Hindi natin kayang lunukan ang galit at kahihiyan. Matutulungan mo ba kaming turuan sila ng leksyon? Hindi namin gustong masangkot sa malaking gulo, at sa palagay ko ay maaari mong hawakan ito ng maayos. Kung sa tingin mo ay masyadong magulo, maaari mong tumanggi, sabi ni Tang Jakay. Humingi siya ng tulong kay Guning dahil sa tingin niya ay kayang lutisin ni Guning ang problema nito. Madali lang, at matutulungan kita. Sumang-ayon kaagad si Guning. Saan sila nagsasanay? Tanong ni Guning. Lahat ng 6 na club ay nagsasanay sa Universiade Center, ngunit bawat club ay may sariling basketball room, at sila ay nasa basketball room no. 3, sabi ni Tang Jakay. Mayroong 10 indoor basketball room sa Universiade Center, na ginamit para sa lihim na pagsasanay. Nagsasanay ba sila araw-araw? Tanong muli ni Guning. Oo. Araw-araw silang nagsasanay mula 9 AM hanggang 12 PM at 2 PM hanggang 6 PM. Kumakain din sila sa dining hall sa loob nito, sagot ni Tang Jakay. Ang mga estranghero ay hindi pinapayagang pumasok sa mga silid ng basketball, kaya pupunta ako sa Universiade Center sa kanilang bakasyon, sabi ni Guning. Susubukan kong makipaglaro sa kanila para turuan sila ng leksyon. Gusto mo bang makipaglaro sa kanila ng basketball? Nagulat si Tang Jakay. Bakit hindi? Malakas ako at magaling sa kung fu. Madali lang naman akong maglaro ng basketball. Walang paraan na maaga nila ang bola sa akin. Tumawa si Guning. Plano niyang pahirapan ang mga ito ng menor de edad na pinsala. Magaling yan. Maraming salamat sa iyong tulong, Ningning, sabi ni Tang Jakay. Si Teng Xiaoyu ay nasa ospital ngayon, kaya bibisitahin siya doon. Maliban kay Teng Xiaoyu, mayroon ding 8 lalaki sa ward. Miyembro sila ng parehong basketball team. Mayroong 10 tao sa kanilang club, at 9 na lamang ang natitira ngayong itinaboy ang taksil. Dahil nasugatan si Teng Xiaoyu, 8 lamang sa kanila ang maaaring pumunta sa korte. Sapat na ang 5 manlalaro ng basketball sa kompetisyon, ngunit ang ilan sa kanila ay maaaring masugatan o masira ang mga patakaran sa mabangis na laro, kaya kailangan nila ng mga kapalit. Hay, Jakay. Hoy, tao. Binuksan ng pangalawang Tang Jakay ang pinto, lumingon sila para tingnan siya ng may pagkakaisa. Si Tang Jakay ay malapit sa kaibigan ni Teng Xiaoyu, kaya madalas silang tumambay. Ay ito ba si Goddess Gu? Nang makita nila si Guning sa likod ni Tang Jakay, nagulat silang lahat. Nakilala nila si Guning dahil madalas na ipinakita ni Tang Jakay ang kanilang relasyon kay Guning. Marami silang narinig tungkol kay Guning, kaya lahat sila ay humanga sa kanya. Halos kalahati sa kanila ay mga tagahanga ni Guning. Hay, ikinagalak kitang makilala, ako si Guning. Binati sila ni Guning. Ikinagalak din kitang makilala, Miss Gu. Masayang ngumiti silang lahat. Gayunpaman, alam lang nila na si Guning ay isang matagumpay na babaeng negosyante, at hindi nila alam na nakapagpapagaling din si Guning ng mga tao. Akala nila ay sumama lang si Guning kasama si Tang Jakay upang bisitahin ang kanyang kaibigan. Well, may sasabihin ako sa'yo. Matutulungan ng kapatid ko si Xiaoyu, at payagan si Xiaoyu na ganap na gumaling sa loob ng ilang araw, sabi ni Tang Jakay. Ano? Nagulat sila, at hindi makapaniwala. Sinabi ng doktor na hindi bababa sa kalahating buwan para umalis si Teng Xiaoyu sa ospital, ngunit matutulungan siya ni Guning na gawin iyon sa loob ng ilang araw. Inamin nila na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, ngunit hindi sila makapaniwala na kaya niyang pagalingin ang mga tao. Jakay, baka nagbibiro ka, sabi ng isang tao. Mga ad ng Pub Future. Hindi ako. Pinagaling ni Ningning ang sakit sa puso ng aking lolo noon, sabi ni Tang Jakay. Nang marinig iyon, muling nabigla ang lahat. Ang sakit sa puso ay napakahirap gamutin, ngunit pinagaling ni Guning si Master Tang. Lumingon silang muli kay Guning nang may pagtataka. Gayunpaman, dahil ito ay hindi paniwalaan, mayroon pa rin silang pagdududa.
Naiintindihan ko na parang hindi ka panipaniwala, ngunit maaari kitang gamutin ngayon kung handa kang tanggapin ang aking paggamot. Ang aking gamot ay napaka-espesyal at bihira. Maraming tao ang gustong bumili nito sa mataas na presyo, sabi ni Guning kay Teng Xiaoyu. Pumayag siyang pagalingin si Teng Xiaoyu, ngunit hindi niya pinilit si Teng Xiaoyu na tanggapin ang kanyang paggamot. Nagtitiwala ako sa iyo, at handa akong tanggapin ang iyong paggamot, sabay na sabi ni Teng Xiaoyu. Hanggat may pagkakataon na gumaling siya, susubukan niya. Dahil pumayag si Teng Xiaoyu, walang sinabi ang ibang tao. Pagkatapos ay hinubad ni Guning ang kanyang backpack at iniabot ang 2 bote ng porselana kay Teng Xiaoyu. Uminom ng isang tableta ng 3 beses sa isang araw, at ilapat ang likido sa iyong mga pinsalang araw-araw. Ipinapangako ko na maaari kang umalis sa kama bukas at bumalik sa normal pagkatapos ng 3 araw. Kung sabay na iniinom at inilapat ni Teng Xiaoyu ang gamot, maaari siyang gumaling ng mas maaga. Nagulat ang iba sa kwarto. Maging si Tang Jiakai, na alam na si Guning ay hindi ka panipaniwala, ay nagulat. Kinuha ni Teng Xiaoyu ang isang power crystal ng walang pagkaantala, at nakaramdam siya ng lamig at komportable. Pagkatapos noon, nilagyan niya ng likidong gamot ang sugat sa kanyang tuhod. Gusto ng isa sa mga kasamahan niya na linisin ang sugat para sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Guning. Hindi na kailangan ni Teng Xiaoyu na linisin ang sugat. Sa ikalawang pagdampi ng likido sa kanyang sugat, pakiramdam niya ay may kakaiba at napabilog ang kanyang mga mata sa gulat. Wow! I can't. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin bigla. Anong pakiramdam mo? Paano ito? Nagmamadaling tanong sa kanya ng mga kaibigan ni Teng Xiaoyu. Ginawa ni Teng Xiaoyu ang lahat para pakalmayan ang sarili at sinabing, nararamdaman kong medyo makati at mabawasan ang aking pinsala. Hindi na rin kasing sakit ng dati. Talaga, ang kanyang mga kasamahan sa club ay labis na nagulat at nasasabik. Miss Gu, salamat, maraming salamat. Nagpasalamat si Teng Xiaoyu kay Guning. Naniniwala siya na maaari siyang ganap na gumaling sa loob ng ilang araw tulad ng sinabi sa kanya ni Guning. Bahala ka, sabi ni Guning. Sinabi ko sa iyo na hindi ka panipaniwala si Ningning at kaya niyang gamutin si Xiaoyu. Sabi ni Tang Jiakai. Sa totoo lang, medyo hindi siya nasisiyahan ng pagdudahan ng kanyang mga kaibigan si Guning. Naunawaan ng iba na nakikita ang naiinis si Tang Jiakai sa kanilang saloobin noon, kaya napahiya sila. Ang isa sa kanila ay humingi ng tawad kay Guning nang walang pag-aalinlangan, Miss Gu, pasensya na. Hindi ka namin dapat pinagdudahan. Please accept our apologies, sabay-sabay na sabi ng iba. Naiintindihan nila na nag-alinlangan sila kay Guning bago nila alam ang kakayahan nitong magpagaling ng mga tao. Ngunit naisip pa rin nila na dapat silang humingi ng tawad sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Naiintindihan ko ang iyong mga pag-aalala dahil hindi tayo pamilyar sa isa't isa. Wala akong pakialam dito, sabi ni Guning. Ang kanyang kabaitan ay nag-iwan ng mas magandang impresyon sa kanila. Hindi pa nila nakikilala si Guning noon, ngunit ngayon ay nalaman nilang napakadali niya. Bukod dito, hindi siya kumilos o nagpanggap sa harap nila. Bagamat kaunting oras lang nila kasama si Guning, pakiramdam nila ay mapagparaya at banayad si Guning. Handa si Guning na tulungan si Teng Xiaoyu nang hindi humihingi ng anumang kapalit, na sapat na upang patunayan ang kanyang kabaitan. Bagamat sinabi niya na pumunta siya rito dahil lang kay Tang Jiakai, hindi pa rin may kakaila na siya ay matulungan. Oh, siya nga pala, paparusahan ni Ningning ang mga taong iyon para sa atin bukas, sabi ni Tang Jiakai na may pananabik at pananabik. Nang marinig iyon, nagulat silang tumingin kay Guning. Hindi nila pinagdudahan ang kakayahan ni Guning sa pagkakataong ito. Gayunpaman, naisip nila na tatalunan ni Guning ang mga taong iyon. Kahit na umaasa rin sila na ang masasamang taong iyon ay matututo ng leksyon, nag-aalala sila na baka magkaproblema si Guning. Well, I don't think it's a good idea. Paano kung mahuli si Miss Go at magkaproblema? Tama,
Si Miss Go ay isang tanyag na tao ngayon. Maaaring makaapekto ito sa kanyang reputasyon. Hindi sila makasariling tao, at nagmamalasakit sila sa reputasyon ni Guning. Naantig si Guning sa kanilang argumento, at handa siyang tulungan silang parusahan ang mga taong iyon ngayon. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Hindi sila susuntukan ni Ningning, ngunit, pagkatapos ay sinabi ni Tang Jakay sa kanila ang plano ni Guning. Pagkatapos, lahat sila ay sumang-ayon dito. Nanatili si Guning sa ward ng ilang sandali, pagkatapos ay umalis kasama si Tang Jakay. Dahil hindi nakatira si Teng Xiaoyo sa CTB at wala rito ang kanyang pamilya, nanatili ang dalawa sa kanyang mga kasamahan upang alagaan siya. Kapag umalis sila para sa pagsasanay sa mga araw, isang nurse ang darating upang palitan sila. Sabay silang pumunta sa parking lot, pero lahat sila ay may kanya-kanyang sasakyan. Gayunpaman, natigilan sila sa limitadong edisyon ng Lamborghini ni Guning nang makita nilang pumasok siya dito. Hindi sila nagulat sa presyo nito, dahil alam nila na napakayaman ni Guning. Nagulat sila dahil ang hirap bilhin nitong sasakyan. Mayroon lamang isang dosina sa kanila sa mundo, kaya kakaunti lamang ang makakakuha ng isa. Gustong-gusto ng lahat ng mga lalaki ang mga kotse, kaya agad silang naakit dito. Wow, napakaganda nito. Miss Gu, napakagaling mong makuha ang kotseng ito. Hindi ko ito nakuha sa aking sarili, ito ay regalo mula sa aking tiyuhin at tiyahin, nakangiting sabi ni Guning. Tumanggaw sila at napagtanto na ang mga magulang ni Cao Wenshin ay tiyuhin at tiyahin ni Guning. Nakita na nila noon ang Lamborghini ni Cao Wenshin, kaya hindi na sila nagulat sa sagot ni Guning. Pagkatapos ng mahabang panahon na pahalagahan ang kotse, ayaw nilang umalis at pinabayaan si Guning na paalis dito. Pabalik na sila sa kanilang paaralan, kaya umalis si Tang Jakay kasama nila. Si Guning, sa kabilang banda, ay bumalik sa Waffle Hills ng mag-isa. Naligo siya pagka-uwi niya. Habang papalabas siya ng banyo, natanggap niya ang mensahe ni Leng Xiaoteng. Tinawag niya itong pabalik at nakipag-chat sa kanya ng halos 1 oras sa telepono. Kinabukasan, tumakbo si Guning sa umaga bago siya umuwi at nagsuot ng sportswear. Nang halos 11 AM, sinabi ni Guning sina Gao Yi at Qiao Yan na gawin ang sarili nilang mga bagay dahil kailangan niyang lumabas. Na-curious si Qiao Yan nang makita ang sportswear ni Guning. Lady Ning, saan ka pupunta sa sportswear na ito? Maglalaro ako ng basketball kasama ang aking mga kaibigan ngayon, sabi ni Guning. Halos 12 PM na nang dumating si Guning, at bumili siya ng basketball sa kalagitnaan. Hinihintay na siya ni Tang Jakay sa gate. Tumakbo siya pasulong nang dumating ang kotse ni Guning. Huminto ang sasakyan sa kanyang harapan, at bumaba si Guning. Hi, Ningning, kumain ka na ba? Tanong ni Tang Jakay. Oo, ikaw naman. Tanong ni Guning. Ako rin, sabi ni Tang Jakay. Pagkatapos noon ay sabay silang pumasok sa loob. May basketball court na bukas para sa publiko. Mayroon pa tayong 10 minuto, paano mo balak hikayatin silang makipaglaro sa iyo? Tanong ni Tang Jakay na may pagkamausisa. Hindi ko alam. Kung hindi ko sila mahikayat na gawin ito, direkta kong hahamunin sila, sabi ni Guning at nagkibit-balikat. Well, nagulat si Tang Jakay at nakaramdam ng kaba. Pwede tayong maglaro sa basketball court malapit sa exit, na masyadong kapansin-pansin para hindi papansinin. Maaari kang makipag-ikot sa akin, at matatalo kita ng malawak na margin para makita ang kanilang atensyon, pagkatapos ay hahamunin ko sila, sabi ni Guning. Ang mga taong nasa stadium ay pawang mga mahilig sa basketball, at sila ay titigil upang manood kung ang laro ay kapana-panabik. Si Tang Jakay, gayunpaman, ay medyo natakot dahil alam niyang hindi siya katapat ni Guning. Gayunpaman, upang makapaghiganti, kailangan niyang makipagtulungan kay Guning. Ilang sandali pa, nagsimulang maglaro sina Guning at Tang Jakay sa court. Si Tang Jakay ay naglalaro ng basketball sa kanyang pang-araw-araw na buhay dahil mabuti para sa kanya na tumangkad, kaya hindi siya masama dito.
Gayunpaman, mabilis ang takbo ni Guning at imposible para kay Tang Jakay na masyadong naglalaro ang bola sa kanyang kamay ng higit sa ilang segundo. Nang maaga ni Guning ang bola palayo sa kanya, diretso niyang itinapon ito sa hoop. Sinubukan ni Tang Jakay na pigilan si Guning na makakuha ng mga puntos, ngunit siya ay nabigo sa bawat pagkakataon. Madaling nalampasan ni Guning si Tang Jakay, ngunit hindi niya inihagis ang bola hanggang sa tumayo siya sa may 3-point line. Ang basketball ay itinapon, pagkatapos ay tumpak na nahulog sa hoop. Matapos maka-score si Guning ng ilang tuloy-tuloy na 3-point field goal, nagsimula siyang makuha ang atensyon ng mga tao. Parami ng parami ang nakapalibot sa basketball court na kanilang kinaroroonan. Sa mga sumunod na minuto, patuloy na iniiwasan ni Guning si Tang Jakay at inihagis ang basketball sa hoop. OMG, napakagaling niya. Profesional ba siyang basketball player? Panipi tuldok panipi. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na si Guning ay napakahusay, ngunit ang ilan ay hindi nag-iisip. Sa tingin ko ang bata ay masyadong mahina. Pandak siya at payat. Sa tingin ko hindi siya marunong. Sumasang-ayon ako. Totoong napakaikli ni Guning para maging isang profesional na manlalaro ng basketball. Karaniwan, ang isang babaeng profesional na basketball player ay hindi maaaring mas maikli sa 1.75 na metro. Gayunpaman, ang bagamat si Guning ay 1.65 na metro lamang, malamang naimbitahan siya ng pambansang club na sumali sa kanila dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Sa makatuwid, ang mga patakaran ay itinakda lamang para sa mga ordinaryong tao, at si Guning ay isang exception. Nalungkot si Tang Jakay matapos matabyunan ni Guning sa basketball court. Hoy, beauty, napakahina niya para sa iyo. Matutulungan ko ba siya? May biglang sumigaw kay Guning. Oo naman. Wala akong pakialam kung ilan sa inyo ang gustong tumulong sa kanya, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, lumakad paarap ang dalawa pang lalaki. Pagod na si Tang Jakay, kaya umalis siya kaagad at hinayaan ang tatlong binata na makipagkompetensya kay Guning. Maglalaro ba kayong tatlo laban sa babae? Hindi ito makatarungan, sabi ng isang tao. Ayos lang. Sa palagay ko ay hindi sila mananalo, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Kahit na ang tatlong binata ay hindi nasisiyahan sa ugali ni Guning, nakikita na hindi siya isang ordinaryong babae. Sige, kaya kung maging judge, sabi ng isang lalaki. May nakasabit siyang sipol sa leeg. Walang problema, sumang-ayon si Guning. Ang susunod na segundo, nagsimula ang laro ng basketball, at ang iba pang mga tao ay nagsimulang kumuha ng video nito. Nag-iisa si Guning, kaya hawak niya ang bola sa simula ng laro. Ang tatlong binata ay may kumpiyansa na manalo laban sa isang babae, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman nilang hindi nila maaga ang bola o pigilan si Guning na makakuha ng mga puntos. Nagulat lahat ng mga nanonood. Sa ikalawang round, hinawakan ng tatlong binata ang bola, at diretso nilang ipinasa ito sa kanila. Gayunpaman, biglang tumalon si Guning at inagaw ang bola. Nang makuha niya ang bola, mabilis siyang tumakbo. Gaano man siya sinubukan ng tatlong kabataang lalaki na saluhin at pigilan, nagawa pa rin niyang ihagis ang bola sa hoop nang walang katumpakan. Sa loob ng ilang sandali, sunod-sunod na inihagis ni Guning ang 6 na bola sa hoop, kung saan ang tatlong binata ay nabigong hawakan ang bola kahit isang beses. Sa huli, nabigo sila ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, 12 PM na at maraming manlalaro ng basketball ang lumabas. Oh, tingnan mo, may tatlong lalaki na nakikipaglaro sa isang babae. Jesus, naka-score lang ng 3-point field goal ang babae. 3-point field goal lang. Nothing impressive, may disdain na sabi. Siya ay miyembro ng basketball team na paparusahan ni Guning ngayon. Ang club ay pinangalan ng Bulls. Hindi kahanga-hanga na nakapunta lang siya ng 3-point field goal, ngunit nakikipagkompetensya siya laban sa tatlong kabataang lalaki, sabi ng isa pang miyembro. Sa tingin ko magaling siya.
Iyon ay dahil ang tatlong binata ay masyadong mahina. Bueno, sa palagay ko ay walang sino man sa atin ang madaling talunin siya ng mag-isa, sabi ng kasamahan ni Teng Xiaoyu. Ang kanilang mga club ay tinawag na Warriors. Babae lang siya. Hindi siya maaaring maging mas mahusay kaysa sa amin sa paglalaro ng basketball. Sumasang-ayon ako. Hindi siya kapares sa atin. Ang mga miyembro ng Bulls ay hindi gaanong tinanggap si Guning, sila ay mayabang gaya ng dati. Sa katunayan, ang Warriors lang ang mas magaling sa kanila sa mga laban sa basketball sa pagkakataong ito, at pumangalawa sila, kaya nagpasya silang mag-skema laban kay Teng Xiaoyu. Dahil nasugatan ngayon si Teng Xiaoyu, naniwala sila na sila ang magiging kampyon. Talaga. Maglakas loob ka bang subukan? I don't think kahit sinong tatlo sa inyo ang makakatalo sa babae. Hinamon sila ng isang miyembro ng Warriors. Isa lang itong bitag. Bakit kami dapat makinig sa iyo? Sabi ng isang miyembro ng Bulls. Ikaw ay isang grupo lamang ng mga duwag, sabi ng isang miyembro ng Warriors. Anong sinabi mo? Grabe iyan. Kahit sino sa atin ay madaling talunin ang babae ng mag-isa, ngunit ano ang mapapala natin kung tayo ang mananalo? Ito ang Bulls sa Warriors. Kung manalo ka, 2 kaming aalis sa laro at 7 lang kaming maglalaro sa finals. Kung matalo ka, dapat ganoon din ang gawin mo, a member of the Warriors said. Walang problema, sumang-ayon ang Bulls, dahil ito mismo ang gusto nila. Bagamat si Teng Xiaoyu ang pinakamahalagang miyembro ng Warriors, ang iba pa sa mga miyembro nito ay napakahusay din. Interesado ang ibang mga basketball team sa kompetisyon sa pagitan ng Bulls at ng Warriors, dahil ito ay kapaki-pakinabang para sa kanila kahit sino ang nanalo. Hanggat may mas kaunting mga kakompetensya, mas malamang na sila ay nasa nangungunang 3 koponan. Bagamat binigyang pansin lamang ng mga tao ang mga kampyon, maaari pa rin silang magkaroon ng magandang kinabukasan bilang pangalawa o pangatlo sa listahan. Walang alinlangan, sabay na pumunta sa basketball court ang isang grupo nila. Napansin sila ni Guning noong kalalabas lang nila. Dahil sa malayo, hindi niya marinig ang kanilang pag-uusap, ngunit alam niya na ang mga toro ay naaakit ng bitag mula sa kanilang mga ekspresyon. Mas madaling maipasok sila sa bitag kaysa sa naisip ni Guning. Nang makarating sila sa basketball court, naglalaro pa rin si Guning, at kailangan nilang aminin na talagang napakahusay ni Guning. Gayunpaman, kahit na medyo kahanga-hanga ang performance ni Guning sa court, hindi pa rin inisip ng Bulls na siya ay isang banta. Hoy, pwede bang huminto ka sandali? Sigaw ng isang miyembro ng Warriors. Ngumiti si Guning at huminto kaagad, gayon din ang 3 binata. Ang 3 binata ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan ngayon. Gayunpaman, hindi nila kinasusuklaman si Guning dahil doon, ngunit lubos silang hinangaan. Maaari ba akong tumulong? Tanong ni Guning at nagpanggap na wala siyang alam. Well, napansin namin ang husay mo sa court, and we think na napakagaling mong maglaro ng basketball. Gusto mo bang makipag-ikot sa amin? Tanong ng isang miyembro ng Warriors. Oo naman, hindi pa ako nag-e-enjoy. Sumang-ayon si Guning ng buong bilis. Paano mo gustong laruin ang laro? Tanong niya. 1 versus 1, sabi ng pinuno ng Bulls na may halatang disdain. Hindi niya akalain na si Guning ay isang malakas na katunggali. Sigurado ka ba? Tanong ni Guning. Halata rin na hindi niya akalain na katapat niya ito. Ang mga miyembro ng Bulls ay inis at pinandilatan ng mata si Guning, ngunit walang pakialam si Guning. Sinabi ng pinuno ng Bulls, sino man sa amin ay sapat na upang talunin ka. Parang totoo. Ngumisi si Tang Jakay at ang mga miyembro ng Warriors. Akala nila ay madaling talunin ni Guning ang Bulls ng mag-isa. Well, parang hindi naman. Bakit hindi ka magpadala ng isang miyembro para makipaglaro muna sa akin? Ang sino mang makapuntos ng 3 basket ang siyang mananalo. Kung manalo ako, pipili ako ng 5 sa iyong koponan upang makipaglaro sa akin sa isa pang round. Kung manalo ka, maaari mong hilingin sa akin na gawin ang anumang bagay basta't ito ay katanggap-tanggap, sabi ni Guning.
Walang problema. Pumayag naman ang pinuno ng Bulls. Ayaw niyang mag-alinlangan at mayabang din siya. Hindi niya akalain na matatalo siya, kaya naisip niya na hindi malaking bagay na tanggapin ang hamon ni Guning. Kailangan mo bang magpahinga sandali, dahil kakaikot mo lang sa kanila? Hindi namin gustong samantalahin ka, the leader of the Bulls said. Sinabi niya iyon hindi dahil babae si Guning, kundi dahil nagmamalasakit siya sa reputasyon ng kanyang koponan. Hindi, salamat, sabi ni Guning. Ang kumpiyansa ni Guning ay inis ang Bulls. Sige, huwag kang magsisi, sabi ng pinuno ng Bulls. Ayoko, ngumiti si Guning. Magaling, Lauer, maaari kang makipaglaro sa kanya. Nag-utos ang pinuno ng Bulls. Ang edad at kakayahan ni Lauer ay pumangalawa sa kanilang koponan, at magaling siyang magnakaw at maghagis ng bola. Ang pinakasanay na miyembro ng Bulls ay halatang pinuno nito, ngunit hindi naisip ng pinuno na kailangan niyang makipaglaro laban sa dalaga. Oo naman, sabi ni Lauer at tumayo. Pagkatapos noon, umatras ang lahat at umalis sa court kina Guning at Lauer. Lahat ay nasa sabik na manood ng laro kaya nagsimula na silang pag-usapan ito. Sino sa tingin mo ang mananalo? Kahit na umaasa akong manalo ang babae, sa tingin ko ay mas magaling si Lauer kaysa sa kanya. Si Lauer ay isang profesional na manlalaro ng basketball kung tutuusin. Tama, mukhang hindi profesional ang babae. Sumasang-ayon ako. I think baka manalo yung girl, kasi she looks very confident. Sobrang excited ako. Panipi tuldok panipi. Inakala ng ilang tao na si Guning ang mananalo, habang ang ilan ay naniniwala na si Lauer ang mananalo. Isang grupo ng mga idiot. Tiyak na mananalo si Ningning. Hindi nasiyahan si Tang Jakay nang marinig niya ang iba na nagsasabi ng negatibo tungkol kay Guning. Haha, malapit na silang ma-disappoint, sabi ng isang miyembro ng Warriors. Ang hukom ay ang parehong tao. Pamwesto siya sa gitna na may sipol sa bibig. Ang bola ay nasa kanyang kamay, at si Guning kasama si Lauer ay nakatayo sa kanyang tagiliran. Habang humihip ang hukom, ibinato niya ang bola. Sabay na tumalon sina Guning at Lauer para agawin ito. Maraming tao ang naniniwala na makukuha ni Lauer ang bola nang walang pag-aalinlangan dahil mas maikli si Guning kaysa kay Lauer. Gayunpaman, si Tang Jakay at mga miyembro ng Warriors ay may kabaligtaran na ideya. Si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, at ang taas ay hindi problema para sa kanya. Madali siyang tumalon ng mas mataas kaysa kay Lauer, at nakuha ang bola sa susunod na segundo. Dahil alam na ni Tang Jakay at ng mga miyembro ng Warriors na makukuha ni Guning ang bola, hindi na sila nagulat. Bagamat kasi simula pa lang ng laro, pinatunayan ni Guning ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagkuha ng bola. Lauer ay lubos na kumpiyansa sa simula, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman na si Guning ay mas mahusay kaysa sa kanyang inaakala. Agad niyang hinabol si Guning, ngunit huli na ang lahat at mas mabilis kumilos si Guning kaysa sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, tumpak na inihagis ni Guning ang bola sa hoop. Wow! Ang mga taong nakatayo sa tabi ng korte ay nagpapalakpakan ng malakas, ngunit ang mga miyembro ng Bulls ay galit na galit. Kahit nakakuha lang ng punto si Guning, tumanggi pa rin silang aminin na mas magaling siyang maglaro ng basketball kaysa sa kanila. Pinandilatan ni Lauer si Guning, ngunit binigyan siya ni Guning ng isang ngiti ng pang-aalipusta. Hindi niya ito pinansin, saka naglakad palayo, na ikinainis ni Lauer at halos gusto niya itong bugbugin. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Sila ang magpapasya kung sino ang nagwagi pagkatapos na makapunta ng 3 basket, at si Guning ay nanalo na sa una. Pinasaya ni Lauer ang sarili at determinado siyang manalo sa susunod. Nagsimula na ang second round. Dahil unang natalo si Lauer, nasa kanya na ang bola this time. Nang tumunog ang sipol, iniwasan ni Lauer si Guning at tumakbo upang humanap ng magandang posisyon para ihagis ang bola.
Maari lang niyang ihagis ang bola pagkatapos gumawa ng 3 hakbang, ngunit inagaw ni Gunning ang bola ng 2 hakbang pa lang siya sa unahan. Napatulala si Lauer sa bilis ni Gunning. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Gunning, kaya walang malinaw na nakikita kung paano niya ninakaw ang bola, at nakita na lang nilang lumitaw ang bola sa kanyang mga kamay sa susunod na segundo. Jesus! Parang kidlat ang galaw niya. Paano niya nagawa iyon? Panipi tuldok panipi. Lahat ay namangha, at mas maraming tao ang nagsimulang maniwala na si Gunning ay maaaring maging panalo. Hindi nagtagal ay bumalik ang isip ni Lauer at tumakbo papunta kay Gunning para pigilan siya. Gayunpaman, ang parehong bagay ay nangyari muli. Bago pa niya ito mahuli, inihagis na niya ang bola sa hoop. Hindi pwede. Wow! Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga tao. Ang babaeng ito ay hindi kapanipaniwala. Nakakuha na siya ng 2 basket. Hindi maaaring magkataon na maaari siyang maka-score ng paulit-ulit. Eksakto. Panipi tuldok panipi. Damn it. Galit na galit ngayon ang mga miyembro ng Bulls, lalo na ang pinuno nito, ngunit hindi niya sinisi si Lauer dito. Sa halip, naisip niya na kasalanan ni Gunning. Nag-aalala ang ibang miyembro ng Bulls na baka matalo talaga si Lauer, na sobrang nakakahiya. Hindi inisip ng pinuno ng Bulls na kailangan nilang 5 na maglaro ng laban kay Gunning, ngunit ngayon ay kailangan niyang tanggapin ito, dahil gusto niyang manalo. Kung matalo sila, kailangan nilang gawin ang sinasabi nila kapag tumaya sila sa Warriors. Walang magawa si Lauer tungkol dito, ngunit binigyan si Gunning ng panibagong tingin. Ngumuso si Gunning, ito lang ba ang magagawa mo? Naisip ko na ikaw ay isang tao dahil mayroon kang lakas ng loob na laruin ang laban sa akin ng mag-isa. Hindi ka pa nakakakuha ng 3 puntos. Galit na sabi ni Lauer. Siya ay mayabang, ngunit hindi pipi, at alam niyang nasa napakadelikadong sitwasyon siya ngayon. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa kanya na paniwalaan na ang isang bata at payat na batang babae tulad ni Gunning ay madaling talunin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahusay na basketball player na nagsasanay araw-araw. Tingnan natin, sabi ni Gunning, pagkatapos ay papasok ito sa 3 round. Si Lauer ang muling nakakuha ng bola sa pagkakataong ito. Hindi siya napigilan ni Gunning na abutin ang hoop sa pagkakataong ito, ngunit bigla niyang inagaw ang bola sa kanya nang gusto niyang ihagis ito sa hoop. Nagulat ang lahat sa eksena. OMG, naisip ko na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na makapunta. Tumalon ng napakataas ang babae. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Panipi tuldok panipi. Patuloy nilang pinupuri si Gunning, ngunit ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa mga mata ni Lauer. Dahil sa kanyang kakayahan, dapat ay inihagis niya ang bola sa hoop, ngunit ninakaw ni Gunning ang bola sa kalagitnaan. Ang mga miyembro ng Bulls ay natigilan, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Tang Jakay at ang mga miyembro ng Warriors, sa kabilang banda, ay nasiyahan. Inaasahan nilang panoorin ang laro nang naglaro si Gunning laban sa 5 miyembro ng Bulls mamaya. Sa sandaling nakawin ni Gunning ang bola, tumakbo siya pabalik sa kabilang hoop, at sinubukang saluhin siya ni Lauer. Nabigo siya ng walang pag-aalinlangan. Huminto si Gunning malapit sa 3-point line at inihagis ito sa hoop ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya napigilan ni Lauer, at ang bola ay maayos na pumasok sa hoop. Ito ay isang 3-point field goal. Namangha ang mga tao at muling nagpalakpakan si Gunning. Ang mga miyembro ng Bulls at ang mga miyembro ng Warriors ay ganap na magkakaibang mood ngayon. Naikuyom ni Lauer ang kanyang mga kamao sa galit, pinandilatan si Gunning. Hindi nagustuhan ni Gunning ang titig ni Lauer. Palagi niya itong tinatitigan kapag natatalo. Hinayla ni Gunning ang kanyang mga labi at hindi siya pinansin, pagkatapos ay bumaling siya sa pinuno ng mga Bull. Oy! Talo lang yung teammate mo. Gusto ba ninyong makipaglaro sa akin ang 5? Puno ng provokasyon ang ekspresyon at tono ni Gunning. Sure, 5 kaming maglalaro laban sa iyo. Galit na sabi ng pinuno ng Bulls.
Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay talunin si Guning. Naniniwala pa rin ang mga nagtiwala kay Guning na kaya niyang manalo, ngunit ang ilan ay nag-aalala sa kanya. Maaari pa ba siyang manalo sa laro? Sa tingin ko hindi niya kaya. Ito ay hindi isang patas na laro sa lahat. Yung 5, puro professional basketball players. Tingin ko matatalo na siya this time. Well, mukha namang confident yung girl. Baka manalo siya. Siningning ang mananalo. Sinabi ni Tang Jakay sa mahinang boses, dahil hindi niya may paalam sa iba na siya ay kaibigan ni Guning. Paano hatulan ang kompetisyon? Tanong ng pinuno ng Bulls. Maaari naming hatulan ang dami ng mga basket na nakuha namin sa loob ng 15 minuto, sabi ni Guning. Walang problema. Pumayag naman ang pinuno ng Bulls. Pagkatapos nito, tumuntong sa korte ang pinuno at 4 na miyembro ng Bulls. Bagamat tumanggi pa rin ang leader ng Bulls na maniwala na mas magaling si Guning kaysa sa kanila, sumali siya sa laro kung sakaling may mangyari sa aksidente. Ang hukom ay nakatayo sa gitnang linya ng korte, at si Guning kasama ang 5 miyembro ng Bulls ay nakatayo sa kanyang tabi. Tila masyadong maikli at mahina si Guning nang tumayo siya sa tapat ng 5 matangkad at malalakas na lalaki. Sa sandaling ito, ilang mga basketball coach ang nag-walk out, naakit sila sa eksena at naglakad. Nang makalapit na sila, sumipol ang judge at inihagis ang bola sa ere. Ang pinuno ng Bulls ay sabay na tumalon sa pagtatangkang may tama ang bola sa mga kamay ng kanyang mga kasamahan. Si Guning ay naglalaro mag-isa, kaya diretso niyang makuha ang bola. Dahil sa nangyari kay Lauer, ang pinuno ng Bulls ay hindi nang ahas na baliwalain si Guning. Gayunpaman, nauna pa rin si Guning ng 1 segundo kaysa sa kanya at inagaw ang bola. Laking gulat ng mga basketball coach na iyon sa eksena. Hindi pa sila nakakita ng isang batang babae na maaaring kumilos ng napakabilis at tumalon ng napakataas. Ang pinuno ng Bulls ay halos 1.9 na metro ang taas, at si Guning ay 1.65 na metro lamang. Malaki ang agwat ng taas sa pagitan nila. Galit ang mga miyembro ng Bulls, at sinimulan nilang palibutan si Guning upang pigilan siyang muling maka-score. Hindi naging madali para kay Guning na matagumpay na may hagis ang bola sa hoop na nakaharap sa 5 manlalaro na hindi manlalaro ng basketball sa court. Ngunit ang kanyang layunin ay maka-score sa pagkakataong ito. Sa halip, binalak niyang saktan sila nang walang nakakaalam. Kaya naman, si Guning ay hindi sabik na ihagis ang bola, hindi niya ito iniiwasan kaagad. Siya ay napakaraming kaalaman tungkol sa ake points ng isang tao, at alam din niya kung paano saktan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpindot sa mga ake point na ito. Sa loob ng maikling panahon, sinaktan ni Guning ang 2 miyembro ng Bulls sa pamamagitan ng palihim na pagtama ng kanilang ake points. Ang 2 miyembro ng Bulls ay nakaramdam ng biglaang sakit at huminto kaagad, ngunit wala silang ideya kung ano ang nangyari. Hindi naiwasang hawakan o katok sa katawan ng ibang tao sa isang laro ng basketball, kaya hindi ito masyadong iniisip ng mga manunood. Pagkatapos, sinamantala ni Guning ang pagkakataon at inihagis ang bola sa hoop. Nabigo ang Bulls na pigilan siya. Malakas na naghiyawan at nagpalakpakan ang mga manunood. Namangha rin ang mga basketball coach na iyon. Naka-score lang ba ng basket ang babae nang napapaligiran siya ng 5 manlalaro na manlalaro ng basketball? Tama, at pumangalawa ang Bulls sa kompetisyon sa basketball ngayong taon, ngunit hindi nito kayang talunin ang isang batang babae. Ang coach ng Bulls ay hindi nasisiyahan at nakipagtalo. Sa tingin ko, hindi rin matatalo ng ibang basketball team ang babaeng ito. Obvious naman na hindi simple ang babaeng ito. Bagamat sumang-ayon siya na lubhang nakakahiya na ang 5 miyembro ng Bulls ay nabigong manalo sa laban-laban sa isang batang babae. Hindi niya akalain na matatalo rin ng ibang mga profesional na manlalaro ng basketball si Guning. Sila ay mga basketball coach at nakikita nila ang hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Guning. Kasabay nito, na-curious din sila tungkol sa dahilan kung bakit madaling maka-score ng basket si Guning. Miyembro ba ang babaeng ito ng pambansang basketball team ng kababaihan? Hulaan ng isang coach.
Bagamat hindi sapat ang tangkad ni Guning, ang kanyang mga kasanayan at pinakamahalaga. Dahil madali siyang maka-score ng basket kapag napapaligiran siya ng 5 profesional na lalaking basketball player, hindi siya basta-basta mahilig sa basketball. Sa tingin ko ang babaeng ito ay maaaring mahusay sa kung fu, kaya mabilis siyang nakagawa, sabi ng isa pang coach. Kung siya ay isang kung fu master, makatuwiran para sa kanya na manalo sa laro.